Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Amen. Glory, hallelujah. Welcome once again to our midweek Bible study, mga kapatid. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. For once again, naririto na naman tayo. Pinagkalooban na naman tayo ng Panginoon ng araw para tayo makapakinig ng Kanyang magandang balita. Ano, ha? So, tayo muna po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos amang dakila at mapagmahal, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin na muli kaming makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lamang magandang balita, kundi mabuting balita. Panginoon, una sa lahat, kami po ay nagpapalinis ang aming puso't kaisipan, Panginoon, upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga banal na salita. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. Kaya patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan ng iyong banal na Espiritu upang siyang magbigay sa amin ng unawa sa bawat pagtuturo na aming maririnig. Ama, itinataas ko po sa iyo ang aking kapatid na gagamitin mo
sa pagtuturo, Lord, we ask for your double portion of your anointing, wisdom. Put the words on his mouth, Father God. Ang bawat salitang kanyang bibigkasin ay pawang nagmumula sa iyo, Panginoon. Tinataas ko rin po sa iyo ang mag-lead ng praise and worship and the music ministry. Lord, we ask for your double portion of your anointing. And Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, Lord, paalalahanan niyo po sila sa araw na ito, Panginoon, sa kanilang tipanan sa iyo, na sila ay makinig ng iyong mga banal na salita. Lord, may your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Purihin ng Diyos. Naku mga kapatid, nalalapit na yung ating special day. Ilang araw na lang po. At ayun na, celebration na tayo. Reminder lang po mga kapatid, sa October 26, which is our 4-in-1 celebration po natin yan. Family Affair, Grand Fellowship, Foundation Day, and album launching. Big day po yan mga kapatid. So, excited ba tayo mga kapatid? Siyempre naman. At yan ay talagang maraming nag-effort para magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ano ha? So, ito po'y gaganapin sa South Mall Events Center. Ayan. Sa mga kapatid namin gagamit ng Grab, sabihin nyo lang, South Mall Events Center. Las Piñas po yon. Ito po ay mag-start ng 2 p.m. at magtatapos ng 6:00 ng hapon. Ano ha? Kaya sa mga magdadala ng sasakyan at bago lang kayo doon sa lugar, first time, gamitin nyo na si Waze para wala na tayong walang ligaw. Diretso kayong iahati doon ni Waze. South Mall Events Hall. Yan, SM South Mall Events Hall. Yun po ang lugar natin. At mag-start po magpapasok sa mismong event hall. 1 o'clock po ng hapon kayo pwedeng makapasok. Pwede tayo maglibot doon kasi mall yun mga kapatid. Hindi tayo maiinip. Kung dumating man tayo doon ng let's say 10, 11 o'clock, stroll muna po tayo. Actually, ang talagang bukas ng mall is 10 o'clock. Ano ha? So, be there sa mga kapatid natin. 10 o'clock, okay na po para makapaglibot-libot kayo. Tapos 1 o'clock, tsaka tayo makakapasok sa hall. Ano ha? Yan. Pwede na rin tayong kumain doon kasi nandun, ang daming kainan ho eh. South Mall po, SM ho yun eh. Kaya hindi tayo kakabahan na baka walang makainan. Marami hong makakainan doon. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan yung mga kapatiran natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. October 23, 2024. Naku. Happy birthday, number 1, sa pangunguna ni Minister Dodi Balanggit. Uy, bro, happy birthday. Ano ha? Celebration na naman tayo. And of course, Brother Cromwell Batalier, ang anak ng ating chef, Brother Roger Batalier. And of course, Sister Nins Akayan, anak ni Minister Ernie. Sister Weng Kawilan, happy birthday of Makati. And Brother Rani Cruz, nasa US to sis Brother Rani. And of course, Sister Elena Cruz, happy birthday po. And Brother Russell Bilen, Sister Marifel Marfa. Brother Nap Quinto, yan, sa US po yan, si Brother Nap. And Brother Michael Saraspe, happy birthday at happy anniversary, Brother Neto and Sister Chai Delusong. So, happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. And enjoy your day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary.
anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Hallelujah. A blessed day to all of you and enjoy your day. Yan. So let's prepare ourselves. Tawagin na po natin ating mga kasama sa bahay upang sabay-sabay tayong magpuri, tumalon, lumundag, umawit sa ating dakilang Diyos, Ama sa langit. Let us welcome the praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid, yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo umawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw, ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang
mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wakas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dinig niya ako sa aking Dalangin, pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. anumang pagsubok Ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni. Hallelujah. Ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok Ay kakayanin natin. sapat ang tulong niya Sa atin. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, Hallelujah. kailangan kita. Wala na akong mahiling
dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang, para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo.
Glory, hallelujah. Purihin ng Diyos. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Ano, ha? The Lord inhabits the praises of His people. Ano, ha? Thank you, Lord. Now, handa na natin yung ating Bible, notebook, ballpen, marker. Ano pa? Of course, yung ating sarili. Purihin ng Diyos. At dito na po tayo sa ating Bible study proper. Sa pagpapatuloy po ng ating series which is all about the book of Romans, tonight tayo po ay magsisimula. Magsisimula na po tayo sa chapter 2. And tonight, let's welcome Pastor Rafi Real. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid at welcome muli sa ating weekly Bible study. So nandun pa rin po tayo sa Book of Romans. For the past 3 weeks, diniscuss po ni Pastor Oying at si Sir Remy Cabral ang chapter 1 na kung saan po ay naroon lahat ang kasalanan ng sangkatauhan. But anyway, itong gabi pong ito, ang ating pong topic ay the same book, Romans chapter, pero sa chapter 2 na po tayo mga kapatid, sa verse 1 to 11. So babasahin ko po sa Good News Version. So God's judgment. Do you, my friend, pass judgment on others? You have no excuse at all. Whoever you are, for when you judge others and then do the same things which they do, you condemn yourself. We know that God is right when He judges the people who do such things as this. But you, my friend, do those very things for which you pass judgment on others. Do you think you will escape God's judgment? Or perhaps you despise His great kindness, tolerance, and patience. Surely you know that God is kind because He is trying to lead you to repent. But you have a hard and stubborn heart, and so you are making your own punishment even greater on the day when God's anger and righteous judgment will be revealed. For God will reward every person according to what he has done. Some people keep on doing good and seek glory, honor, and immortal life. To them, God will give eternal life. Other people are selfish and reject what is right in order to follow what is wrong. On them, God will pour out His anger and fury. There will be suffering and pain for all those who do what is evil, for the Jews first and also for the Gentiles. For God will give glory, honor, and peace to all who do what is good to the Jews, and first and also to the Gentiles. For God judges everyone by the same standard. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na ihanda niyo po ang kaisipan, ang puso ng bawat isa upang maunawaan ang napakahalagang topic ngayong gabi, and that is God's judgment. Gamitin niyo rin po ako bilang mouthpiece mo, Panginoon, upang maihatid ko ang iyong nilalayon sa topic na ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang gabi nga po mga kapatid, at itong ating topic ngayon ay tungkol sa God's judgment. Ngayon, doon po sa chapter 1 kasi, dinemonstrate o inilarawan ni Paul the sinfulness of the immoral pagan. Doon sa Romans chapter 1, verse 18 to 32. So, nilarawan ni Paul at binigay niya ng mga specific na kubagay mga kasalanan na naroon. So, si Paul ngayon, present niya yung kanyang, kubagay, hindi naman po argumento, kundi yung kanyang pagtuturo against the religious moralists. So ngayon,
ikaw man ay Jew or Gentile, by presenting 6 na principles that govern God's judgment. Kumbaga, ano ba yung mga mahalagang bagay na dapat natin makita at tignan based on the scripture given sa verse 1 to 11 ng Romans chapter 2. So there are 6 principles. The first principle is yung knowledge, kaalaman. Pangalawa, yung truth. Kasi yung judgment ng Panginoon is always based on the truth. Pangatlo, yung guilt. Pang-apat, yung deeds, yung good works. Pang-lima, yung impartiality. At ang pang-anim, yung the motive behind. So yan po yung present ni Paul para makita ng mga, sabihin natin, ng mga tao noong time na yon, na ano ba itong judgment na ito at ito ba'y nararapat at ito ba'y kailangan. So based dun sa mga proclamation ni Paul, ay talagang kailangan. Now, so dito po, both the Jews, pero itong mga Jew po kasi, ito ang primary audience ni Paul during that time. Kasi nang pinoclaim niya ito, ay dun sa mga Romans pinasent niya So both the Jews and moral Gentiles who think they are exempted from God's judgment. Para ba sa tingin nila, dahil sila nga ay, sa tingin nila, sila ay tama at hindi naman sila subject dun sa mention ni Paul sa chapter 1 at hindi naman nila ginawa yun. So ang tingin nila, exempted sila. Pero sinasabi ngayon sa atin na based dun sa pagkakalahad ni Paul, sinasabi ni Paul ngayon na mali ang pagkaunawa ng mga Jew at yung mga tinatawag nating moral Gentiles. Na they have, sabi nga, but they have the moral knowledge than the immoral pagan. So ibig sabihin, itong mga Jew at itong mga moral Gentiles, mas meron silang alam kaysa doon sa mga immoral pagans. So para makita lang, ipakita ni Paul, na walang partiality, wala siyang pinapanigan po rito. Now, James chapter 3 verse 1, nakalagay po doon, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Tayo, mga teachers, tayo mga nagtuturo, tayo na nabigyan ng pagkakataon na malaman ng katotohanan, kaya nga po, greater knowledge is greater accountability and responsibility sa part natin na minsan nakakalimutan po ng bawat isa. So wala pong exempted when it comes sa tinatawag nating God's judgment. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Now, doon sa mga, sa binasa natin, particular po ang verse 11, sa mga ibang version, ang pagkakalagay po kasi ganito Una, sa verse 11, for God judges everyone by the same standard. So, the same standard, ibig sabihin, hindi yung meron sa mayaman, meron sa mahirap, meron sa matuwid, at meron sa hindi matuwid. The same standard ang ibibigay ng Diyos. Isa pa rin version, for there is no partiality with God. So, wala siyang favoritism, tandaan po natin, lahat tayo ay mahal ng ating Panginoon. Pangatlo, for there is no respect of persons with God. So, ibig sabihin, hindi porket ikaw ay isang mabuting tao, kung sino ka pa man, the same standard pa rin ang igagawad ng Panginoon. And, isa pa rin version, the responsibility of privileges. So, tayo, bigyan tayo ng pagkakataon na makarating sa atin ang Ebanghelyo. Well, napakalaki po ng ating privilege. Pero hindi ibig sabihin, tayo exempted sa judgment na darating, which is talagang darating po yan. Now, kung sakali, tayo bilang mga Kristiyano, tawagin natin Kristiyano, kung sakali, we find ourselves, sabihin natin, feeling justifiably, para bang ang damdamin natin ay nararapat at tama at may galit naman about someone's sin. Minsan nagaganap po ito Nakikita natin na ibang tao gumagawa ng kasalanan. Ganun na lamang yung ating pagkagalit o pagkainis. Di po ba? Kaya nga justifiably, para bang justified naman yung galit ko dahil yung kasalanan talagang hindi dapat i-tolerate, hindi dapat i-compromise. But, sinasabi, we need to speak out against sin, pwede, against sin, but we must do it in a spirit of
humility. Huwag natin kakaligtaan po yun. Andun pa rin yung spirit of humility. Bagamat tama tayo na i-correct natin, pero ang nire-remind tayo ni Paul, kailangan the spirit of humility. Now, so kadalasan, often the sins we notice in others are the ones that have taken rest in us. Medyo, ano po to, para bang tinatawag yung ating pansin. Ulitin ko po, often the sins we notice in others are the ones that have taken rest in us. Yung napapansin natin sa ating kapwa, hindi natin namamalayan, yun din naman yung ginagawa natin. Di po ba? Hindi lamang po yun, if we look closely ourselves, we may find that we are committing the same sins. Yung ating pinupuna sa ating kapwa, ay siya rin namang ating ginagawa. Di po ba? Tingnan niyo ito sa sa Matthew, Gospel of Matthew, chapter 7, sa verse 1 to 5. Tingnan niyo pagkakasabi rito. Simula po sa verse 1. Judging others. Do not judge others so that God will not judge you. For God will judge you in the same way you judge others, and He will apply to you the same rules you apply to others. Why then do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the log in your own eye? How dare you say to your brother, please let me take that speck out of your eye when you have a log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will be able to see clearly to take the speck out of your brother's eye. O nga naman, di po ba? Minsan napapansin natin yung mali ng iba, pero yung kamalian natin, hindi natin nakikita. Kasi nasabi ng scripture, bago mo punahin yung dumi sa mukha ng iyong kapwa, ay tingnan mo naman muna ang iyong mukha, ay baka naman mas marumi. Di po ba? Kaya nga tayo nire-remind ng ating Panginoon through the scriptures. Now, doon sa chapter 2 verse 1, makikita niyo po doon, when Paul's letter was read in the Roman church, so nagsimula na ngayong magsalita ngayon si Paul doon sa Roman church. Ang mga people, they reacted. Nag-react. Nagalit sila, nainis sila as he condemned idol worshippers, homosexual practices, and violent people. Nag-react yung mga Roman people nung time na yon na pinoproclaim o sabihin natin na kinokorek na ngayon ni Paul. Pero what surprised the listeners, nang si Paul, bigla na lamang turn on them and said, para bang bigla na lamang lumingon si Paul at tinignan itong mga taong ito. At sinabi niya, you have no excuse. You are just as bad. Katulad din nila. Kinurek agad ni Paul. So Paul was stressing that nobody is good enough to save himself. Parang sinasabi niya, we're not good enough and nobody is good enough to save himself, na sinabi niya doon sa Roman church. Sa Romans chapter 3, verse 10 to 12, ganito po nakalagay. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Kaya nga po, sinasabi nung Romans 3, wala eh. Lahat naging worthless. Lahat, sabi nga, walang makita na masabi natin na gumagawa na mabuti at halos lahat ng tao ngayon ay gumagawa na masama. But be reminded, but if we want to avoid the punishment or the judgment, and live eternally with Christ, in ang ating ine-aim, we must depend totally on God's grace. Totally on God's grace. Kasi talaga naman po na lahat nagfe-fail, lahat nagkakamali, nagkukulang.
So we have to depend on the grace of God na tayo tutulungan niya na sabihin natin na makalaya, no? Makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at mamuhay tayo based on the standard of the Lord, which is His Word, para magkaroon tayo ng eternal life kapiling siya. Now, sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. So, nire-remind tayo, hindi tayo maliligtas because of good works. Kasi ang good works po, kinakailangan magkaroon ka muna ng intimate relationship sa Panginoon para magkaroon ng good works. Kasi ang good works, ito po'y bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Di po ba? Now, so hindi lamang po yun, we have to depend on His grace and we have to depend on His mercy. Awa talaga, mga kapatid. Kaya nga, bakit awa at grasya? Para walang makapagmalaki na kaya ka naligtas because of your own deeds, of your own work, but it is by the grace of God. Now, si Paul ngayon is not saying whether some sins are worse than the others. So, hindi man sinasabing mas marami kang kasalanan, aking maliit. Hindi yan sinasabi ni Paul. Tandaan natin that we all have sinned repeatedly. Repeatedly, sabi ko repeatedly, kasi minsan may time na paulit-ulit, which is sa Bible, kung pagdating sa repeated sins, ito po yung willful sinning. Pag sinabing willful sinning, ay sinasadya na, inuulit-ulit na, at naging way of life na ang paggawa ng kasalanan at wala ng conviction. Yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Kapag nawala ang conviction, ay hindi natin malaman kung ano mangyayari sa taong yon. But anyway, we all have sinned repeatedly and there is no way apart from Christ to be saved from sin's consequences. So, apart from Christ, ay talagang we will face the consequences. Kaya nga ang Galatians chapter 6 verse 7, sinasabi doon, you can never fool God. You will reap exactly what has been sown. Kaya lagi tayo nire-remind na bago tayo gumawa ng isang bagay, isipin muna natin yung magiging bunga nito. Di po, kaya lang, maraming tao, they rather sacrifice, no, ang mga bagay na ito at kanilang ini-ignore na ngayon yung maaari maging consequences nung ginawa. Kaya nga ang Book of Ecclesiastes, chapter 3, sinasabi doon, there's time for everything. Lahat yan iseset ng Panginoon. Now, pagdating po doon sa verse 4, binigyan din dito ni Paul yung God's kindness. Sa Tagalog is yung kabaitan ng Panginoon. Ngayon, God hold back His judgment, giving people to repent. Kung isipin nga natin, napakalawak na no, ng patience ni Lord na hanggang ngayon, di pa rin niya iginagawad yung judgment. For the reason na gusto niya na lahat ng tao mag-repent. Na lahat ng tao ay magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya medyo, sabihin natin, dinidelay ng Panginoon ang judgment para ang bawat isa ay hindi makapagsasabi na hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagbalik loob. Every chances ay ibinigay ng Diyos. Now, it is to mistake God's patience, no? God's patience for approval of the wrong way we are living. So minsan yung patience, yung kanyang tiyaga na hindi niya kagad iginagawad yung judgment, nasa tingin ng bawat isa na para bang ina-approve yung immoral life na practice, which is hindi po totoo. Hindi niya tinotolerate yun. Kundi, sabi ko nga po, no, God is so patient na hinihintay niya ang bawat isa na magbalik loob. Now, itong self-evaluation ay napakahirap. No? Pag sinabing self-evaluation, kailangan po kasi, pag sinabing self-evaluation, which means an honest inspection to see if we are progressing as God expects us to. So itong self-evaluation, kailangan po natin to. But, kailangan gawin natin to with honesty. Maging honest tayo sa ating sarili at makita natin na
Ano ba ine-expect sa atin ng Panginoon bilang isang Kristiyano? Now, so kung titignan natin mabuti ito, meron dalawang katanungan. No? One is, why are Christians often fearful of making self-evaluation? Bakit nga ba? Nga ba natatakot ang tao, no? Ma-evaluate ang sarili niya with all honesty. Maari, alam ng tao, magpe-fail siya. Pag nagkaroon ng self-evaluation. Pero kailangan po yun sa atin bilang mga Kristiyano. Pangalawa, why is self-evaluation is essential to spiritual growth and Christian maturity? Kasi po, yan po yung magiging batayan natin kung tayo nag-grow o hindi. Kung tayo ay nagiging matured o hindi. Di ba ba? Kung honestly na i-assess mo ang sarili mo, para bang, am I growing? Lumalago ba ako? O ang nangyayari ay paatras? Which is hindi tama. Di ba ba na kung isang Kristiyano paatras, hindi pabalik ka sa dating buhay mo. Yun naman maturity, pag sinabi maturity, ikaw you are able to distinguish between right and wrong. Alam mo na ngayon mabuti at masama. So kung magiging honest, talagang makikita natin na nasa na nga ba tayo ngayon? Ano na nga ba ang nangyayari sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Now, we must pray constantly that God will point our sins so that He can heal them. So kinakailangan talaga, kasi minsan unknowingly, maaring unknowingly, hindi natin alam na meron tayong nagagawang mga particular sin. So kailangan talagang magdasal tayo constantly at hingin natin ang tulong ng Panginoon na i-reveal sa atin ano ba yung mga bagay na dapat mabago. Ano ba yung mga bagay na dapat ma-heal para totally, kagaya nga doon sa Galatians chapter 5 verse 1, sabi nung God has set you free so that do not let yourself to be slaves again. So kung hayaan maging alipin ka muli. Kaya kailangan natin ang constant prayer para i-point ni Lord kung ano yung particular na sin na yon, kung talagang gusto natin makalaya doon sa particular na sin na yon at ma-heal ni Lord. Si Lord lang po kasi mag-heal noon kung talagang kagaya ng kay David sa Psalm 51, di ba? Sabi niya, I have sinned before you, O God. So inamin niya that nagkasala siya before God. At humihingi siya, sabi niya, create in me, O Lord, a pure heart. So nagpapalikha siya na isang bagay na wala siya. Kaya napakahalaga na tayo, honestly, magkaroon ng self-evaluation. Now, dun sa the same chapter 2, sa verse 5 to 11, although God does not usually punish us immediately, which is totoo, hindi naman kagad dumadating yung punishment Kaya ang tingin ng iba, nakalusot, pinatawad na ako ng Diyos, so wala na yung punishment. Actually, hindi po totoo yun. So sinasabi sa atin, although God does not usually punish us immediately, but His judgment is certain. Darating yun. Hindi pwedeng makakatakas, kaya no one can escape from the judgment of God. Kasi lahat naman kita ng Panginoon Di po ba? Ang sa book sabi doon, the eyes of the Lord is 10,000 brighter than the sun. So kita niya lahat, walang maitatago at walang maililihim. Kaya nga, kung inisip natin na kagad wala naman ako na-receive na judgment, but beware. Judgment of God is certain. Darating yun. Now, alam natin, we do not know exactly when it will happen. Hindi natin alam. Anytime pwede mangyari yun. But we know that no one will escape the final encounter with the Lord. Wala. Lahat tayo aharap sa ating Panginoon. Now, take note po ito. Paul says that those who patiently and persistently do God's will find eternal life. Patiently and persistently. So talagang matyaga na siyang sumusunod sa Panginoon at persistently, hindi siya humihinto hanggat hindi niya na-perfect ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification,
So everything about God's will is to set us apart from sin and into holiness. Ang gusto niya talagang ma-set apart tayo sa kasalanan into His holiness. Na makapamuhay tayo by the grace of God. Now, ano ba yung components ng God's will? Ano ba yung mga bagay na napapaloob when we talk about the will of God? Of course, number one dyan, the first and foremost na will ng Panginoon is to be saved from sin and to know the gospel. Yun ang gusto ni Lord First and foremost, tayo mas-save from sin and to know the gospel. So sa 1 Timothy chapter 2, may sinasabi po rito regarding that. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. So ang sabi po rito, 3 and 4, this is good and it pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to come to know the truth. So yun talaga gusto ni Lord, ang lahat ng tao masave, lahat masave. At malaman nila ang tungkol sa the gospel. Amen. Pangalawa, na will ng Panginoon, yung selflessness and humility. So pag sinabing selflessness and humility, being a follower of Christ means we must be willing to make some sacrifices. So talagang may sacrifice po involved ito pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Romans, isa sa mga napakagandang scripture, ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi rito, so then my brothers, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. At doon po sa Matthew 16 verse 24, sinasabi sa atin na you deny yourself, carry the cross, then follow me. Yun ang gusto ng Panginoon Deny yourself, carry the cross, which speaks of sacrifices, then you follow me. Now, pangatlo, filled with the Holy Spirit. Yan ang gusto niya Tayo mapuspos ng Banal Espiritu Santo. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk in wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Pag sinabing filled by the Holy Spirit, mga kapatid, ay nandiyan yung fruit of the Spirit na matatagpuan natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Di po ba? Na ang gusto ng Panginoon ay mapasa atin to. Nasa atin tong love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, self-control, humility. Gusto niya lagi tayong mapuspos nito, mga kapatid. Amen. Pang-apat, obeying laws. Sundin natin ang mga batas. Romans 13 verse 1, everyone must submit himself to the government, to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, ibig sabihin, siya nagtatag niyan, mga kapatid. So, kinakailangan matuto tayo sumunod sa batas, sa ating kapaligiran, sa kalye, sa lahat ng dako. Dahil sabi nga, walang batas na nag-exist without God's permission. So, siya pa rin po ang nagpapatupad niyan at kinakailangan gawin natin. Number 5, the will to suffer. Well, sa 1 Peter chapter 3, verse 14, but even if you suffer for what is right, you are blessed. So, ibig sabihin, ano ba yung right? So, what is right? Of course, namumuhay tayo based on His Word. Hindi so based on people's opinion, people's experiences. Hindi po tayo doon. But based on His Word. At sigurado naman talaga, we will suffer. And John 16:33, sabi doon,
uh, the world will persecute you. Kapag tayo ay namuhay ng tama at sinunod natin ang salita ng Diyos, matatagpuan natin ang ating sarili na mag-isa na lang tayo. Yun po talaga yun. Kasi nga, ang tao mas gusto lang gawin ng mali kaysa tama. Pero ang sinasabi sa atin na Scripture, but even if you suffer for what is right, you are blessed. Amen. At ang pang-anim, God's will for fruit. Ito yung sinasabi ko rin kanina, no? Ang gusto ni Lord, mapasa atin itong bunga eh. Sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Naghahanap siya ng bunga. Kailangan makita sa atin to by His grace na itong mga 6 o 9 na bunga ng banal na Espiritu Santo mapasa ating lahat. At walang dahilan na hindi mapapasa atin po itong mga bungang ito kung hindi natin ito hihingin sa Kanya na magkaroon po tayo. Amen. Now, sa Romans chapter 2 verse 11, yung verse 11, no? Kasi medyo crucial po yun eh. Parang ang tingin na maraming tao, may favoritism si Lord. Actually, wala po siyang favoritism eh. So, yung word na partiality. So, just as the Jews were given the first opportunity to hear and respond to the gospel. Sila yung una na binigyan ng pagkakataon to hear and respond to the gospel. So Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. For everyone who believes, for the Jews first and also the Gentiles. So ibig sabihin, talagang hindi naman highly favored, no? Ang mga Jew, kundi sila unang binigyan ng pagkakataon na marinig at mag-respond sa gospel. Now, ito rin mga Jew na kailangan maintindihan at makita po natin, they will be the first to receive God's judgment. Sila yung una na i-judge si Lord. If they refuse, kasi doon sa Amos chapter 3 verse 2, sabi po doon, of all the nations on earth, you are the only one I have known and cared for. That is what makes your sin so terrible. And that is why I must punish you for them. So parang sinasabi ng Lord na of all the nations on earth, sa lahat ng nasyon sa buong mundo, sabi nga niya po, you are the only one I have known and called. Sila ang talagang tinatawag the chosen race. Kaya sinabi ni Lord na that is what makes your sins and terrible, and that is why I must punish you for them. Kaya talaga i-judge si Lord unang-una ang mga Jew. Ang mga Jew. At the same time, siyempre tayo rin na binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Medyo mag-isip-isip tayo mga kapatid. Now, Israel received a severe punishment. Severe yung punishment na darating which is sinasabi sa mga sulat ng mga early prophets. So Israel will receive a severe punishment because he was given greater light and blessing. Greater light and blessing. Talaga namang sobra-sobra ang pagpapala. Kaya lang, sabi nga, they will receive severe punishment. Hindi mo ma-imagine yung salitang severe kung papaano po yun. Now, because it is God's nature to be just, it is impossible for Him to be impartial. Dahil siya isang just, isang Diyos na matuwid, kaya napaka-imposible sa Kanya na mayroong favoritism. Wala po, mga kapatid, tandaan niyo po, walang paborito ang Diyos. The same standard ang Kanyang gagamitin to judge everyone. Now, dito po sa Ephesians chapter 6, verse 7, for our conclusion, do your work as slaves and cheerfully, as though you serve the Lord, and not merely men. Remember that the Lord will reward everyone, whether slave or free, for the good work he does. So ang Panginoon, re-rewardan niya
ang bawat tao na sabihin natin na by His grace ay ipinabuhay ang kanyang salita. So marami pong salamat sa inyo mga kapatid at nawa itong ating pag-aaral, we will be reminded, no? Ang judgment is certain, sigurado. Now tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Thank you, Lord, sa iyong pagtuturo. Thank you for reminding us, O God, na ang iyong judgment ay certain, O Lord. So give us the grace and mercy, O God, na makasunod sa iyong mga salita at makapamuhay ayon sa iyong pagkatawag sa amin. Salamat po sa bagong buhay, sa bagong kaisipan, bagong puso na aming taglay, na kung di mo kami pinagkalooban, ay hindi po kayo magkakaroon. So continuously, Lord, na your presence will guide us, will protect us, O Lord, sa aming journey, sa aming buhay na habang kami narito po sa lupa. Papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat. 2 Timothy 2